Magandang umaga po at ito ngayon ay 3:13 na. So, talagang sinamantala ko lang panahon ito kahit na dapat matulog na ako sapagkat po nais ko lang i-point out, tanggalin po sa isipan ninyo yung pangkondisyon na nangyayari sa mga survey na nilabas sa ating mga pahayagan, sa internet, at ito'y nanggaling sa mga nagkaiba-ibang klaseng mga survey firms sa Pilipinas. Ang akin lang pong widow dito ay sa ngayon po, yung survey na nilabas ng Okta Research, Pulse Asia Survey, sa SWA Survey, sa Publicus Asia, sa WR Numero, dami-dami mga survey na mabas. Consistent, no? Si Bung at Padua, Bungo at saka si Erwin Tulfo ang number 1 or number 2. Tapos may susunod na, mahigpit ang labanan mula sa number 6, number 7, papunta hanggang kahit hanggang number 15. So, magkakaunti lang diferensyahan ng kuno. Pero ang tanong, totoo ba yan? Kapani-paniwala ba yan? Gayon mga kaibigan, nais ko lamang ibuksan ang inyong isipan na kung ako, ang conclusion ko po ay hindi po totoo na dapat, hindi po totoo yung tinatawag na mga survey ng mga Okta Research, SWS, Pulse Asia, sa mga Okta Research, mga Tangery, o kung ano pa, WR Numero. Bakit po? Simple lang po ang aking katuwiran. Ilabas ko dito yung survey, Kalye Survey. Mas maniwala po kayo sa Kalye Survey. Bakit po? Sa Kalye Survey po na lumabas dito, na aking ilalabas, ay lumalabas po na sa panahon ng 2022 ay si BBM ang lumabas na panalo tsaka si Sara sa Kalye Survey. At yun naman din talaga ang lumabas na nanalo. Yun naman ang, kahit sabihin pa naniniwala ako na Smartmatic tayo. So, mga kaibigan, ito ngayon, umpisahan natin. Balikan natin yung isang Kalye Survey lang noong nangyari noong 2022. Ito po ay sa awayan sa presidente. Okay? Ito po ang aking ipipresenta sa inyo. At kung totoo ito, yung nangyari ng 2022, ay malamang po, totoo rin po ang mangyayari sa Kalye Survey sa ngayon. Ito po ang Kalye Survey ng presidential election noong nakarang 2022. Palakihin natin. So, lalabas dyan, pag binuksan ko dito, lalabas dyan na sa dami-dami ng mga taong tinanong niya, ang lumabas po na number 1 sa presidente ay si Bongbong Marcos at saka sa vice presidente si Duterte. Ayan po. And then for Vice President, Tito Soto got 10, 5, 10, 14. Dr. Leong got 4. Tito Pangilinan, 5, 9. Tito Atienza, 1. Sara Duterte, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 53. 53. Ilan kay So, ayan Marcos? po, guys. 54. So, nakita natin na for this survey, out of 100, Bongbong Marcos got 54 and Sara Duterte got 53. Okay ha? So, yan po ang nangyari sa Kalye Survey niya. Nung out of 100 na katao na tinanong nila, ay si Bongbong Marcos po ay nakakuha na 54. Tapos si Sara Duterte ay nakakakuha ng 53. So, halos yun din ang lumabas na resulta. So, ngayon, ipapakita ko sa inyo ngayon ang mga klase-klase mga Kalye Survey. Ipakita ko rin muna yung tawag dito, yung survey na ginawa ko noon nila. Ginawa ko ng ilang mga firms, no? Ito yun. So, ito yung Pax First, PH, na makikita ninyo. Yan po, kapag binuksan natin yan, nagdi-discuss sila kung of course, gaano kaasahan ang Kalye Survey. Dito, sinasabi nila maasahan ang Kalye Survey. Ito ay 3 years ago. So, okay?
So ngayon ito naman sa Of baba course, ay Ben ano Hur, naman ito, yung WR numero survey na kung saan lumalabas si Bungo at saka si Erwin Tulfo nandyan. Hindi naman ako maniwala na si Erwin Tulfo yung nandyan. So anyway, pagdating naman dito, sa Kalye survey ito naman. morning. No? Ito naman ang isa naman na senator survey, Pulse Asia. Si Bungo at saka si Erwin Tulfo ang tinuturo na panalo sa survey nila sa Pulse Asia. Once Dito again, naman, ako naman ito, once again, survey the din ito. alyansa para sa May bagong labas na senatorial ang once again, the alyansa para sa bagong Pilipinas. Once again, tignan natin. So ito naman Tanjiri. Ang nakalagay si Tulfo, number 1, number 2 si Bungo. Tapos May bagong labas na Dito senatorial naman sa preferences baba, survey ang Pulse Asia. Senator 14 na senatorial elected. candidate ang may statistical chance na manalo kung nag-eleksyon na ng gawin ng right now, ito WR naman numero WR numero. research. So, It's pero pag tinignan mo, pupunta tayo ngayon sa Kalye survey. Ito naman po ang Kalye survey. Ito yung unang Kalye survey na makita mo sa Antipolo City po ito. O, yan ha. Makita mo, bibilangin niyo kung ilan ang boto ni Duterte, ng Team Duterte. Antipolo City po ito. Ah, 86 ha? $18. So kita mo 18 against 86%. So depende ngayon sa undecided, saan papanig ang undecided. Antipolo yan ha. Punta tayo ngayon dito sa, saan ba ito? Sa kay Benny Abante sa Manila, 6th District. Titingnan natin ang 6th District. Ayan, 6th District yan. Manila ito, tsaka Antipolo ha. O yan, sino bang lamang dyan? Team Marcos, Siyam, Siyam, Team Duterte, 40. undecided 5, 10, 15, 18. O, Yung mix isa. ito po ay sa District 6 sa Manila. Lamang si Duterte. Lamang ang mga kandidato ni Duterte. Tapos ito naman sa Pasig. Tingnan naman natin sa Pasig. Yan. Ito, Pasig po. Sa Rosario, Pasig, Team Duterte, landslide. Ayan. Sa mga 80. 80, 90%. Thank you, sir. Salamat. Sir, kayo, sir. Ibinin mamaya. Naka-live po tayo. Survey lang, ngayong darating na halalan. Mga tumatakbong senador, kaninong inendorso ka? Kay PRRD or kay PBBM? No comment. No comment. Undecided. Sir, kayo, sir. Kaninong inendorso ka? Pasig Kay ito, PRRD Pasig. or kay PBBM? Rosario. Wala na? Wala. Ba't wala na, sir? Wala, magulo na ang Pilipinas eh. Kayo, sir.
Ano ba pipiliin ko dyan? Kaninong inendorso ka na mga tumatakbong senador? Kay PRRD or kay BBBM? Ay, siyempre, Duterte tayo. Duterte, bakit Duterte? Siyempre, nag-ano lang sa mga pinapatay na. Oo, talaga inuubos ang mga adik. Oo, lalo ngayon si BBM, dami na adik. Dami adik ngayon. Yan po, Wala katotohanan. Wala nang huli. Ang Free na ba? Free? karamihang tao po Pre- nagsasabi ay ayaw kay PBBM dahil dumami ng adik. Ay, Kaninong team kayo, Nay? sabi nga, Team Duterte. Bakit Team Duterte? ngayon, Kasi lalong nag-ano yung drugs ngayon. O, kita mo, drugs pa rin ang issue, number one issue. Oo, wala nang pakundangang nagiging 7-Eleven. Abot kamay na lang. O, 7-Eleven, inabot Wala, kamay lang. 7-Eleven. Oo. Katulad nun, ano pa sila, takot pa. Oo. Ayun, wala na. Abot kamay na kahit sa kalsada, skinita. Sige, Nay. Thank you, thank you. Team Duterte. Kayo? Ay, si Sir. Okay na siguro yan, Mino? Ayan guys, maraming salamat po sa mga nanood ng live natin dito sa Rosario, Pasig City. Sa sunod, salamat po sa 209 viewers natin. Mabuhay po kayo mga kababayan. Sa sunod, sa ibang lugar ulit tayo magla-live para para walang daya talaga. So, ibig sabihin, Team Duterte din sila dyan. Ano pa ba iba? Ito sa Novaliches. Yan, tingnan natin Novaliches. Ang dami-dami pong mga kalye survey na nangyari. Ito, tingnan natin. Thank you. Ma'am, okay lang ma'am, survey. Mga tumatakbo pong senador, kaninong team kayo? Team Duterte or Team Marcos? Ay, wala ako. Wala. Sa congressman, ma'am? Wala din. Kayo, ma'am? Team Duterte or Team Marcos, ma'am? Ayos sumagot. Sir, okay lang survey. Mga tumatakbong senador. Kaninong team kayo, ma'am? Team Duterte or Team Marcos? Duterte sa 31. Bilang na So, ang Duterte 32, ang Team Marcos 10. So, yan na naman. Nakita na naman natin. So, in other words, kung napakaklaro po Thank you na for staying with us pabor on talaga Citizen sila. Weekend. I am joined now by Dr. Francis. Let us go to another. Sabi ito, sa Kalye Sorbi sa Baluarte ni Jesus Cudero, tingnan natin ito. Sa Sorsogon. Tingnan natin ang damdamin ng mga taga Sorsogon, mga Bicolano sa Sorsogon. Maray na aga sa inyo. Ito, mga taga Sorsogon. O yun, ang summary niya, 60 katao ay pabor, 60 na Bicolano pabor kay Duterte, 8 lang kay Team Marcos. So, yan na po nakikita ninyo. Ano pa? Antipolo, tapos na natin yan. So, huling Kalye Sorbe, Talamak na Botbaying, ano to, ito dito. Dito tayo sa Kalye Sorbe na, saan ito? Saan ba ito? 93 kay Duterte. Ito nakita 93. Tingnan natin. Ito naman. Kalye Sorbe sa Altura Public Market, Santa Mesa. 40 Duterte, 9 Marcos. Ayan, kita ninyo. So, ladies and gentlemen, kahit saan po sa Metro Manila, lumalabas po puro Duterte na team. Ito naman tingnan natin sa Pineapple Capital, sa naman ito, sa Calauan, Laguna.
Tingnan natin ang survey damdamin ng mga taga Kalawan, Laguna. O, ito sa survey niya, 115 kay Duterte, ang pabor. Ang nakapabor lamang kay Kwan ay 12 lamang kay Marcos. Ang undecided ay 18. So nakita nyo, ito yung mga huling survey na Kalye survey. So kayo na lang mag-judge kung maniwala ba kayo sa mga survey na pinapalabas ng SWS, pinapalabas ng Okta Survey, Okta Research, pinapalabas ng Pulse Asia, Tangery, WR Numero, Publicos Asia, marami po sila. Hindi po sila tugma sa survey ng Kalye survey. At ulitin ko rin, yung Kalye survey po sa panahon ng 2022 elections, umaapaw po ang boto kay BBM at saka kay Sara. At totoo nga, yun nga ang nanalo. So, ito ngayon, asan ba paniwalaan natin? Yung Kalye survey o yung survey nila? So, ladies and gentlemen, don't be deceived. Huwag kayo maniwala. Kung sino ang gusto niyo iboto, yun lang inyong iboto. Kasi po, kung ako tanongin nyo, saan ba tayo mas maniwala sa gitna ng Kalye survey o gitna o yung mga survey ng mga ginagawa-gawa nila? Ang survey ng gawa-gawa nila ay hindi naman natin nakita yung mga tinanong. Ang katwiran nila ay dapat daw hindi nakakamera para walang pressure. Hindi po pwede. Kasi unang-una, kita mo kada tanong, bigla sagot. Walang pressure na napipila mga tinatanong. Dito naman, ang katwiran, tinatago nyo sa totoo lang, tinatago nyo lang kung sa pagkakitaan nyo. Pangalawang tanong ko, mahal po magpa-survey. Milyones ang gastos. Magpa-survey ka sa buong bansa kung susundin mo talagang katotohanan na survey. Magpa-survey ka sa buong bansa. Mahal po yan. At kung mahal, bakit marami sila? Ang tanong, sino ang nagbabayad ng survey na yun? Ibig sabihin po, yung survey nila ay mas prone sa tinatawag na tutulungan nila kung sino ang may bayad sa pagpa-survey. Kasi nga mahal eh. Sa mahal na gasto, may isa magkukomisyon magbabayad para ipa-survey. Pero sa Kalye survey po, puro lang ito mga vlogger. Kasi sapat naman ang kikitain ng mga vlogger sa kanilang pagbablog. Kaya lumalakad yan kahit saan. Kasi maraming sumusunod sa kanilang mga vlogs. Tandaan nyo yung vlogger sa panahon na nag-umpisang Kalye survey noong 2022, kung ano ang labas ng kanilang Kalye survey ay yun din ang labas ng resulta ng eleksyon. Kaya, bayan ko, kayo na po maghusga, at least huwag kayo magpaniwala sa mind conditioning ng mga survey nila. Bumoto kayo kung ayon sa gusto nyo, kung sino po ang dikta ng inyong konsensya. Ang sa akin lang po, good morning po, Sir Fred Lomba, sa akin lang po, medyo baguhin naman natin ang ating ugali sa pagpipili ng boto. Kung ako naman tanungin ninyo, the safest, pinaka-safety po na boto ay bumoto kayo ng bago kung gusto nyo talaga pagbabago. At least mga bagong utak yan. Huwag yung datihan na. Mangako pa ko anong gagawin. Nandun ka na nga eh. Hindi mo pa nagawa. Ganun po, dami po yung dating re-electionist. Kung pwede kong tawagin sila, ay laos na po kayo. You have done your best and your best is not good enough. Just once lang ang opportunity magnak kada isa sa atin. Kapag naging senador ka, huwag ka nang tumakbo ng re-election. Kasi pag tumakbo ka ng re-election, sira na ang dignidad mo. I look at you with suspicion. Yung integrity mo wala na. Kasi if you are really that good, dapat hindi ka na tumakbo ulit. Kung pinagbigyan ka ng isang vices or isang chance na maging senador, give your best. Ganun lang ho kasimple. Dapat, tandaan nyo lang po, ito lang aking hiniling, ito lang po ang aking advice sa inyo kung pumili kayo ng inyong senador. Number 1, integridad, katapatan nila. Ang integridad nila, mababase mo dyan ang katapatan. Kailangan kasi tapat sa bansa ang mananalo. At makikita mo ang katapatan ng isang tao kung base po sa kanyang records, track records niya. Kung may record po siya na kinasuhan siya ng graft, don't vote for him or her.
At kung may record siya na kumakampi siya sa mga hindi dapat kampihan, o di kaya ang kanyang kapatid ay nasa kabila o sa linya ng hindi mapagmaasahan, don't vote for them. At kung ang kanyang katapatan ay questionably, kahit sa anong paraan questionably, don't vote for him or her. Pero ang problema, kung mga baguhang kandidato, tingnan nyo lamang sa punto na bago siya at tingnan nyo sa punto di vista na may kakayahan ba siya. So, yung pangalawang criteria ay yung kakayahan. Dapat, kung lawmaking, dapat po ay at least abogado, o di kaya nakapag-aral ng abogasiya, o di kaya eksperyensyado sa paggawa ng batas. Kasi po, ang paggawa ng batas, hindi lamang po yan ang aspeto na marunong ka gumawa ng batas. Kundi sa aspeto na tanong, ano ba ang batas na dapat gagawin? Mamimili ka, pang-ekonomiya o pang-ayuda? Kung panay-ayuda ang tinitira, wag nyo nang iboto yan. Kagaya niya kay sinuportahan pa nila ni Grace po, ni Chis Escudero, yung ayuda na akap na pa-ayuda. Bumuto po kayo sa mga senador na nag-iisip kung ano ang pangmatagalan na kagandahan sa Pilipinas. Ang makapag-isip lamang po niya kung anong kagandahan ay yung mga abogado, mga may karanasan sa kung paano ang prinsipyo ng batas at may karanasan din sa mga ekonomiya, economists sa laban sa corruption na number one dyan sa totoo lang, I am tempted to mention si Heidi Mendoza. CPA siya, nasubukan na siya sa pagkipaglaban. Siya ang tumistigo hanggat sa nakonvict si General Carlos Garcia ng Armed Forces of the Philippines, na Comptroller. So, isa lang siya sa nakita ko na may kakayahan dahil alam niya trabaho bilang Commission on Auditor. At ang kanyang trabaho po ay magagamit natin sa paghahanap, paghalukay kasi sanay siya sa paper trail, sanay siya sa money trail. Sabi nga ni dating yung namatay na senador ni Raul Roco. If you want to investigate a case, look for the footprints of the money. Yun sa mga transaction, yun yung makikita kung sino-sino. Ganun po yun. So, yan na po ang aking masasabi sa inyo. Isa pa lang sinasabi ko kung sino. Pero but then, everybody deserves a chance. Yung iba, nabigyan ng chance, wag nyo nabigyan ng chance. They tried their best, but their best were not good enough. Ganun lamang po. So, nice, magbabati lang ko sa inyo. Good morning, Gray. Ramiel Vergara. Doktor, galing po talaga ninyo yan ang dapat paniwalaan. Kalye Sorbe ang sundin, common sense. At saka walang daya. Walang daya ang Kalye Sorbe. Ulitin ko lang sa Kalye Sorbe sa 2022 elections, umaapaw ang buto ni Marcos at saka ni Sara. Yun din ang nanalo. Kung totoo yung Smartmatic. Ito, ang nanalo Kalye Sorbe, Team Duterte ang lahat. Hindi ko alam kung bakit mas mataas ang Team Marcos sa mga survey ng mga papel-papel. Survey namang hindi mo naman nakita yung mga tinanong nila. Survey na kung dami-dami nila, alam mo naman ang survey ay mahal ang gastos. Sino naggumastos yan? Hindi mga politiko rin. Huwag bumoto ng budots. Alam nyo na kung sino budots, yung hindi nagbalik 124 million. Si Rolly Blasi, tapos Tisa Miguel, Ernie Biray, Duterte ang importante. Duterte, pusong, maniwala kami sa Kalye Survey dahil aktual, walang putol. Fred Lumba, good morning. Dr. Toto Terdor, God bless you more. Thank you po, Sir Fred. Tisa Miguel, Duterte Black, voting good governance. Ernie Biray, WSG na tayo, magbuboto ng tulpo. Tama na. May isa na lang ang RTI ilang. Sa sunod tanggalin natin. Kita mo ano bang produkto ng batas na ginawa ni Tulpo? Ha? Lalo bang pabor ang Magna Carta for the Seafarers? Ginawa niya Magna Carta for the Ship Owners. Ang klase itong mga na to. Tapos gagawa pa ng batas na ang lahat na makabili ng sasakyan dapat irehistro mo agad. At kung hindi mo marehistro, ay mumultahan ka ng 20,000 kung ikaw bumili. At multahan ka ng another 20,000 kung ikaw ay nagbenta.
Halimbawa, motor mo na lumang-luma, Rusi, binibenta mo 15,000. Binili ng isa, hindi mo na iparehistro kagad. Babayad ka ng 20 mil, mas mahal pa yung multa mo kaysa iyong binayad na sa presyo ng kan mo to. Unreasonable. Yan po ang produkto ng mga tao na walang alam, hindi sinita ang tingin kung paano makakagawa ng magandang batas. Ang pinakamagandang batas na gagawin ay magsagawa po kayo ng batas na gagawin ang mga tao na mismo ang maghusga sa bawat korte natin. Para wala nang bilihan ng judge. Marami pong judge mga ego trippers na kahit wala ka silang karapatan po magreklamo. Kung sila po inagreklamo mga tao na may kaso sa kanilang korte, wala silang karapatan magreklamo. May kilala akong judge diyan. Nagpapalabas pa ng warrant of arrest. Grabing judge na yan. Dapat ipatanggal sa Supreme Court yan. Iris po, mas maniwala ako sa kanyang survey. Tapos Imon Nibal, good morning po. Larry Campo, Buko, Valerie Serna. Okay? Sino pa? Si Gray, Regal Felipe. Sino mga dapat namin iboto, Senador Dr. Toto? Mag-anunsyo po ako bukas kung sino pong aking suggestions. Pero huwag niyo sundin kung nasa iba sa inyo. Pero suggestions ko lang yan. Ibig sabihin, suggestions ko po ay safe na kayo kung pumili kayo doon. Basta ako si Kuya Epe, ay buboto ko, magaling sa movie yun eh. Ayan, choice mo yan. DM Blue, haha, Black Spider. So, si Black Spider, asan ba si Black Spider? Basta si Kuya Epe lang, okay? So, hanggang dyan na lang, no? Mr. Ramil Vergara, magandang umaga po sa lahat at tayo matutulog na muna.